Hello mga palangga, good evening or good morning or good afternoon. So, for today's video, ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa pangatlong batches ng ating logical fallacies. So, laging tatandaan po na itong mga logical fallacies ay bawal po siyang gamitin kapag po tayo ay gagawa ng mga arguments. Okay, ito po siya ang part 3. So, number 11, anonymous authority. Ano yung tinatawag na logical fallacy under anonymous authority? The authority in question is not mentioned or named. Example, experts claim that eating peanuts causes pimples. Ayan. So, kung mapapansin natin dun sa example na experts yung ginamit, walang ginamit na mga pangalan ng mga scientists, doctors, or whatsoever ang ginamit, kundi experts. So, ito yung tinatawag natin na anonymous authority. Hindi natin kilala kung sino yung minimin na an expert dito sa example. So, kapag ganun po yung ating statement na gagamitin kapag tayo ay maggagawa ng arguments, so bawal po yun at hindi siya tinatanggap as valid. Logical fallacy po ang tawag doon. Next, hasty generalization. Ano ba ang tinatawag na hasty generalization? So, this occurs when a sample is not significant enough to support a generalization about a population. Example, Martha, the foreigner from France, is very impolite. French people are mean and rude. Hasty generalization diyan tayo dun sa gawa ng tao, At dahil sa ginawa ng tao, ang kalahatan ginawa nating judgment. Halimbawa dito sa example, Martha. Yan. Si Martha isang foreigner from France. Ayan, so since na nakitaan si Martha ng impoliteness or parang pangit ang pag-uugali, ayan, so nagkaroon ng hasty generalization or nagkaroon ng judgment na patungkol buong French people na France na people daw ang mean good. False analogy. Ano ba na false analogy? Of course, when it assumes concepts that similar ways are also similar in other ways. Example, drugs are like massages. They both make you feel good. Okay, parang massage yung drugs daw. So, they both give you or they make you feel good. Ayan. So, it is false analogy. Kahit na anhin natin magkaiba si drugs at magkaiba si or iba si massage. Ayan. So, hindi po siya pwedeng i-analyze natin na pareho lang yung dating, pareho lang yung kanyang outcome. Mali pa. Next, number 14, accident. Okay, accident. Yung analogy na under accident, ito yung course, general rules apply equation, even in an example. Taking not allowed. So you've not done that even have been chasing or been chased by terrorists. Yan. Ang accident occurs sa general rule. Parang at pinatungkol ating binabalan ay yung general rule. Hindi nag-base kung may exemption ba o siya wala ba sa ang general rule. Example nito kapag jaywalking, di ba? Bawal jaywalk sa mga cities or mga big cities. Sabi kasi all ang walking kahit na ka ginagawa or tumato ka papalayo sa terorista, bawal pa din mag-walk. Ayan, so that is false analogy o false accident ang tawag ng sitwasyon na kahit na nahihirapan ka na, kaya ano pa rin manod sa rules, sa general rule, which is wrong. Last for this episode, post hoc. Ano yung post hoc, mga baga? It is an informal policy that states since it is allowed event A must have been caused by event B. Example, Tina saw a black cat when they went home. Along the way, they crashed into a tree. The black cat must be the reason why they met an accident. Ayan, so logical fallacy pa din yan, superstitious belief na yung pangyayari na nangyari ngayon ay may dahilan, ang dahilan ang na
experience. Like for example na nung pauwi sila, may nataas ng na puso. So habang pauwi, no, na bumangga sila dun sa tree, dun sa kahoy. So ang ginamit nilang or doon, bakit sila nabangga? Yung malas na ng black cat. So dahil daw nakakita sila ng yan at nabangga sila. Ayan po mga palangga, hindi po siya pwedeng gamitin sa argument. Thank you!